Good day, no? We will be discussing the introduction to parasitology. So, basically, these are few of the significant topics na kailangan yung maintindihan in order for you to understand the upcoming discussions about sa iba't ibang klase ng parasites. So, basically, baka may mga ibang technical terms dito na you may find familiar in the near future. So, kailangan nating maintindihan ang introduction to parasitology. So, basically, ito ang learning objectives natin. No? Define parasitology concept, classify parasites and hosts, explain transmission and pathogenesis, perform and understand laboratory diagnosis. So, as I've mentioned kanina, kailangan maintindihan nyo yung concept behind on how parasites exist. No? There are different kinds of parasites na pag-uusapan natin na you might encounter as you practice nursing. And to also understand the relationship between how does the parasite harm the host, no? Particularly given with our study, no? More on sa tao tayo, although we might hear some parasites that are incorporated to the animals or even in sa environment, no? Kung paano sila dumadami, paano sila nabubuhay, and paano sila namamatay, no? Pero basically, we are more of the initial technical terms na ginagamit natin dahil later on, you will understand the reason why behind, okay? And then explain transmission and pathogenesis. So there will be discussions kung saan at kung paano na kukuha ang bulate. And basically, from the word pathogenesis, kung paano nagre-react ang ating katawan if ever there is an incidence of infection caused by parasites. And then perform and understand laboratory diagnosis. Ito naman, although hindi po tayo medtech, no, in practice, but it is also very important to understand the significance behind kung ano yung mga proper approaches in submitting samples, dahil usually naman kayo naman na nagko-collect ng sample or kayo rin ang nag-i-instruct sa patient. So you have to also understand the significance, no, in relation to that sa laboratory diagnosis. Okay? Bibigyan ko lang kayo ng pahapyaw kung paano kinakonduct ang mga laboratory testing sa laboratory. Okay? So ito po yung content ng ating discussion for introduction to parasitology. Moving on, no? So, ano nga ba ang parasitology? So, basically, as mentioned dito, branch of biology, wherein we have to understand yung pag-rely ng isang living organism to something, no? Yan ang tatandaan natin sa parasitology. We are understanding the relationship of two organisms responding, no? Relying to another one para sila ay mabuhay at kung paano sila dumami as well. So given, as I have mentioned kanina, more on the medical side tayo kasi ang goal naman nating class, no, is to give definitive diagnosis, no, sa pasyente in order for them to live a normal life. Usually naman, when it comes to parasite kasi, there is always a hindrance and consequence since they are usually may inaagaw or may tinitake sila sa ating katawan. So basically, they are taking something that is supposedly sa atin, pero dahil sila ay nakikitira, so instead na para mas ma-maximize natin yung pangangailangan natin, no, ang ending, si parasite ay nakikisabay or nakikikuha. Or minsan pa nga ang pinaka-worst case scenario, they are living beyond what they are required, no? So for example, may mga certain parasite, they love blood. So as we all know, blood gives oxygen. May mga iba namang organisms, they want the nutrients, no? Depende, may mga paborito pang parte ng organs natin kung saan sila gustong pumunta. And may mga incidences, yan, for example, kung usapang dugo, nagkakaroon ng anemia. Or for example, sa mga organs naman nagkakaroon ng organ malfunction or dysfunction or even worse, magkaroon ng failure, no? And by the worst case scenario nga, sa lahat ng kinukwento ko, no, is magkaroon ng death, no? Which is yun yung kailangan nating pag-usapan. Kaya kailangan natin siyang agapan. Okay?
symbiosis. So, paulit-ulit na nating naririnig si symbiosis. It's more of the relationship, no? We have discussed the commensalism, mutualism, and parasitism. Next, no? Ang pinakaayaw natin sa lahat ng relasyon is gamitin tayo at tayo ay nasasaktan, no? So, similarly, no, yun ang pag-uusapan natin. In this case, no, sa usapang pag-aaral natin, yung mga bulate na nagkukos ng sakit, no? Yun naman ang pinaka-key indication, no? Parasite, no, organism that lives on or in the host. Ibig sabihin, pwedeng external, pwedeng internal. Pero usually nga internal, kaya hindi siya obvious, no? And then, meron din tayong host, which is tayo yan, madalas, no? Tayo yung madalas na nagsasuffer or even some certain animals. Okay? Next. Commensalism and mutualism and parasitism. So, napag-usapan na natin, pakitake note na lang po yung mga examples na pre-provide dito. With your commensalism, meron tayong Entamoeba coli in intestinal lumen wherein, no, nabubuhay sila sa ating bituka pero wala silang impact, no, basically. With your mutualism, yung mga normal flora natin, no, wherein nabubuhay sila sa ating katawan at the same time tumutulong sila sa inyong digestion, no? Yan ang sinasabi dito sa mutualism. With your parasitism naman, meron tayong ginamit na example dito, your Entamoeba histolytica wherein it derives nutrition from the human host and cause amoebic dysentery. So, itong si amoebic dysentery class, ito yung kinukwento kong amoebiasis. Wherein, nagdadiarrhea ka. At the same time class, in that process of diarrhea, no, naglalabas ka ng itlog or mismong bulate sa inyong tae in a watery form, no? Ito, bukod nga sa watery form, mucoid na siya at the same time, ang pinaka-ano pa rito, nagiging bloody, na mucoid, na watery ang inyong stool. Ibig sabihin, no, nagkakaroon kayo ng malabsorption. And ang worst case scenario dito, class, no, kapag hindi po ito nagamot, no, nagkakaroon ng possible ulceration within your intestinal system, no? So, kaya very important to na dapat maagapan. Usually, class, no, kapag amoebic dysentery, laging merong kaakibat yan na lagnat, no? Lagnat, yan, diarrhea, or even sometimes vomiting, no? So, yan yung mga key indication. Pero usually, ang pinaka-highly emphasized in your Entamoeba histolytica is the symptom amoebic dysentery. Bloody, mucoid, watery stool. Yan ang tatandaan nyo with the organism Entamoeba histolytica. So, next, no, from the word ecto, ibig sabihin labas. With your endo, ibig sabihin loob. So, kung mapapansin nyo kay ecto, ang ginamit nating example dito is your puto, no? Puto, no? Yan, surot, pwede rin, no? So, yan yung mga pwedeng i-considered as your ectoparasite, no? That can cause infestation. Wherein, no? Pwede kang makahawa externally, no? And meron din tayong endoparasites, no? Wherein, ayan, yung mga may pumapasok sa loob ng inyong katawan, no? Mga flukes, yung mga bulate na sumasayaw-sayaw, no? Na pwedeng humaba as long, as lengthy as you expect. Kung gagamitin nyo yung mikro nyo, may makikita kayong bulate na naiiwan sa loob ng katawan. Okay? So, yan po yung mga pag-uusapan natin in the future, no? Ika-classify natin kung naka-ecto ba sila or endo. Pero given with the so, usapang pagkalala, no? Usapang nakakamatay, usapang, what they call this, usapang deadly, no? And the parasites are the more dangerous, no? When it comes to infection, no? Ang ating ectoparasite, ang difference lang naman with your endo and your ecto, not only sa endo mo kasi, systemic yung reaction ng ating katawan, no? Mula ulo hanggang paa, pwede kang lagnatin, pwede ka magka-rashes, nangangati ka rin internally and what they call this, externally pala rather, at the same time, no, hirap ka rin matulog, no? There are certain parasites, no,
hindi ka talaga patutulugin kasi nangangati yung pet mo, nangangati yung singit mo, pwedeng ganun, no? May mga ganong instances na endoparasites, no? There are times naman, no, nahihirapan kang huminga, parang yung symptoms mo, parang meron kang bacterial infection. Pero ang meron ka pala, parasite, no? Yan po yung mga iba't ibang bulate na we might encounter, no? As we go along, no? As we go deeper sa usapang bulate. Okay? Next, facultative parasites. Ito naman class, no? Ang facultative parasite, they can live dalawang klaseng buhay. They can live dependently, pero at the same time, kaya rin nilang mabuhay isa. Ang example dito, si Naegleria fowleri. Si Naegleria fowleri class, no, usually nakikita to sa mga kadagat-dagatan ng mga ilog, mga rivers, no, wherein, no, pag kayo ay uminom ng tubig, or even class, no, kapag may hiwa ang inyong mga sugat, tapos may na-timingan nyo na merong Naegleria fowleri dun sa mga tubig na na-encounter nyo, ang ibig sabihin lang nun class, they can live outside of the body at the same time, they live also inside of the body, they can also survive. Kumbaga, ganun po ang scenario with your Naegleria fowleri. Kaya sila facultative parasite, no? With your Naegleria fowleri, ito class, no, is sa deadliest type of parasite, no? Usually, si Naegleria fowleri, nakikita na lang yan kapag patay na yung pasyente. Ibig sabihin, sa autopsy na lang po usually napapansin to. Kasi yung symptoms po ng ating Naegleria fowleri, para lang siyang masakit sa ulo, tapos nilalagnat, and yet, no enough evidence to prove na talagang meron kang, kumbaga merong unique symptoms that will prove na ikaw ay may Naegleria fowleri. Ma'am, paano yun? Paano maagapan yan pag ganito ganyan? Ito lang isang scenario na pwede ko ma-advise, no? Pag sakaling suspected na may Naegleria fowleri, usually, kapag kayo naman class, no, kaya nga importante na maintindihan nyo yung epidemiology ng isang parasite. For example, kayo, mahilig kayong mag-travel goals, mahilig kayong gumala, punta kayo sa dagat, gubat, hiking, whatever, no? Mahilig kayong mag-travel, oo. Pero also identify the possible parasites that you might be exposed to, no? Kasi may mga certain lugar, no, na merong high prevalence ng mga ganitong kaso. Pero as I have mentioned, very unpredictable din po si Naegleria fowleri, no? So yan po yung nakakatakot dito. So usually, kapag may sumasakit na yung ulo, and I don't know, kasi never pa ako naka-encounter in real life with Naegleria fowleri. Usually, patay na yung pasyente kapag nagpapatingin na sa ganitong kaso. So, the best way to early on maagapan to, usapang maagapan, is ibig sabihin magpapatest ka agad, no, without even any indication, no, kung gusto mong sigurista ka. For example, wala ka namang cancer, wala ka namang, kumbaga nabubuhay ka lang ng tama, pero and yet may ganun kang nararamdaman, no. So usually, ang ginagamit na identification for Naegleria fowleri, no, hindi po kasi siya nakikita sa tae. Unlike with the other samples ng bulate na makikita siya with the sample, no. Dito kasi it would require biopsy, no, brain biopsy, para makita po si Naegleria fowleri. Take note, pwede rin po ito ma-inhale, no. For example, nagsisinghot kayo ng mga, pwede rin po siyang nasisinghot, no? Ganun po kadelikado rin si Naegleria fowleri, no? So, yan. Pero in the future, we will further discuss Naegleria fowleri. Obligate parasite. It requires host to survive. So, ibig sabihin nito, class, no? Kailangan, in order for a parasite to survive, they need the host. Ito yung kinukwento ko sa inyo, pag wala na silang mapagkapitan, sila ay tuluyang mamamatay, no? Yan ang key difference with your facultative and with your obligate parasite. So, kung mapapansin nyo po dito si Plasmodium species, kung naalala nyo, yan po yung si malaria. With your Ascaris flimbricoides, no? Ito po ay nakikita sa ating tae, no? They are usually nakukuha sa soil, no? Sa soil environment, wherein doon sila kumukuha doon sila nabubuhay din as well, no? Pero at the same time, meron niyang source of way, no, para sila ay mag-survive, no? Kung hindi man sa tao,
Malamang yan sa hayop pwede. Usually, pwede rin po yan makita sa mga ibang, sa mga karne, no? Pwede rin po makita si ating Ascaris lumbricoides. Pero usually po, sa soil sila nakikita. Okay? So, yan po ang highlight with your obligate parasites. Next, meron tayong permanent at may intermittent. Kumbaga, sa permanent, ito yung may forever. Ibig sabihin, yan na yung parang permanent living nila. Doon na sila nakatira hanggang sa mabuhay, hanggang sila ay mamatay. No? Kumbaga, hindi sila palipat-lipat kung saan sila dadami or kung saan sila magmumultiply. Iisa lang po ang lugar na pinupuntahan nila. And usually, for example, ang ginamit natin dito is your Plasmodium species, no? Wherein, in circulation, doon na sila nabubuhay. Kung mapapansin nyo class dito, no, in the next topic, no, yung intermittent parasite. Kung nakarinig na kay intermittent fasting, ibig sabihin, di ba, kapag sa intermittent, no, merong bracket of time wherein nandoon lang sila, no? So, similarly, may ganong eksena rin sa parasite. So, in this situation, ang topic natin, since usapang parasite, no, it's more of the feeding and way to supplement a certain parasite, no? So, dito, ang mapapansin nyo, visits host only to feed. So, ang ginamit natin example dito is your mosquito for blood feeding. So, for example, sa dengue, no, para kayo ay magkaroon ng dengue, kailangan kagatin muna kayo ng lamok. So, similarly, once na makagat ka na ng lamok, okay na. So, kumbaga, yun ang key purpose ng ating mosquito. Similarly lang din sa ating, what they call this, malaria, no? Bago ka muna mahawaan, they need to feed or they have to have that organism para kayo ay mahawaan. So, for example, si mosquito, ang goal lang naman ng mosquito is maghanap ng pagkain. Tayo ang kanilang pagkain. Once nakagatin na tayo, magdadasal ka na lang is kung merong dengue ba yan or may malaria, no? So, let's hope not, no? Pero yan ang pinaka-key purpose ng ating intermittent parasite, no? Occasionally lang silang pupunta sa isang bagay just to feed off. After nun, wala na. Okay na. Nagawa na nila yung kailangan nila kumain. Okay, incidental parasite. Ay, push. So, with your incidental parasite, from the word incident, ibig sabihin nagkataon lang. Okay, incidental parasite means it just so happens nandun ka sa eksena. No, for example, no, with this example, mapapansin po natin, no, na incidental parasite infects an unusual host. So, naka-given dito, dog tapeworm in humans, no, such as your Echinococcus granulosus, no. Yan ang buong pangalan po ng ating parasite, no, sorry, Echinococcus granulosus. Ibig sabihin, dapat po yung bulate na yun ay para sa aso. Pero dahil, for example, may alaga kang aso, dahil hinahalik-halikan mo pa, no, kung saan-saan pa ng biyahe yan, or pumunta, hindi mo alam, meron palang bulate ang iyong alaga, no? So, there are incidences na eksena na gano'n, no? So, may mga scenario na dapat aso mo lang, pero ikaw, dahil malambing kayo sa bawat isa, no, pwede mo makuha yung bulate ng iyong hayop, no? Not only in dogs, meron din sa mga pusa, meron din sa isda, meron din sa kung saan-saan man, no? Pero usually nga, since we are more close contact with pets, no, ito yung mga medyo possible scenario na pwede nating makuha. Okay? With your transitory parasite, no, ginamit na nga dito ulit si Echinococcus granulosus. Wherein, sa larval stage, nasa host, and then yung adults lives free. So, ibig sabihin, no, in a certain stage ng buhay nila, nagsistay lang sila sa katawan ng tao para doon sila mag-itlog, pero once na tumanda na sila, lumalabas sila sa ating katawan, no? Kaya nga transitory, ibig sabihin, there is a transition within the process. So, ang example na ginamit natin dito, si Echinococcus
granulosus. Okay? So, next. Ano pa? So, erratic parasite. So, sa usapang erratic parasite, no? Parasites that are seen in unusual organs, different from which it is ordinarily parasitizes, no? So, yun po yung key definition ng ating erratic parasites. Found in abnormal location in host. No, so for example, ang ating Ascaris lumbricoides, usually po, no, by the extent of what we know with Ascaris lumbricoides, usually sa intestines lang sila, no? Sa lower extremities lang sila. Pero there are unusual cases, no, na minsan may naliligaw sa hita, may naliligaw sa baga, naliligaw sa kidney, pwede ngang sa brain, no? May mga ganyang instances ang ating mga parasite, no? So kaya po, yan ang isa sa mga unique incidences na kaya kailangan mag-iingat po tayo in every situation, no? Lalo na kapag kayo ay naghahawak ng pasyente. And syempre, sa usapang in what way kayo pwedeng ma-infect, no? For example lang naman, no? Wag naman sana. Usually kasi kayong mga nurses, kayo ang nagpapalit ng beddings. Kayo ang nagpapalit ng mga kung ano-anong aparato sa pasyente. Kayo ang nagpapalit ng diaper kung matanda na yung alaga nyo. Kayo rin minsan ang nagtatanggal ng mga dumi. Naglilinis ng katawan ng pasyente, no? So there are times, no, na kayo ay pwedeng humawak ng tae ng pasyente. Yun na yung sige, let's get to that fact, no, na kayo pwede makahawak kayo ng tae ng pasyente. Nagkataon, hindi ka naka-gloves. Nagkataon, no? Kalimutan mo, naghugas ka nga, hindi ka nagsabon na maayos, nagtago dyan sa mga kuko nyo. No, that could happen, no? And then, nagkataon, nagkamay ka pang kumain. Hindi ka nagkutsara tinidor, no? So, that could happen as a cascading cause of the situation na wherein kayo ay magiging infected. Okay? So, next, types of hosts. So, usapang host, hindi lang host lang yan na para ka nag-host sa TV, no? Lahat yan, merong corresponding purpose sa ating sistema ng buhay ng isang parasite, no? So, makikita nyo dito, merong 4 na klase ng host. Definitive host, intermediate host, reservoir host, and parathenic host. So, for example, sa ating definitive host, no? Host where parasites reaches adult stage or undergoes sexual reproduction within the body. So, for example, dito, ang Ascaris nyo, pwedeng from larva into tapeworm, no? So, yan po yung nagkukos, no? From larva, no? Pumasok sila sa inyo as a larva. And then, ang endgame, naging tapeworm. With your mosquito, no? Kinagatan ka ng itlog until nag-further develop, no? Nagkaroon, umabot, kumbaga sa life cycle, nabuhay sila as itlog hanggang sa tumanda sila. Doon na sila dumami hanggang sa i-infest nila mula ulo mo hanggang paa mo, nandun sila sa katawan mo, no? So, yan yung mga nakakatakot na risk, no, with your parasite. No? Lalo na kung may mga certain symptoms na nagmamanifest na akala mo yung mga usual symptoms lang ng isang sakit. With your intermediate host where parasite is in larval stage or undergoes a sexual reproduction. So, eto na nga po, no? May mga cases naman, dumadami yung isang bulate without requiring sexual reproduction, no? So, another example ulit, yung ating Plasmodium, no, sa larval stage, and then yung snail for flukes, no? So, nangyayari dito, no, papasok sila sa inyong katawan as itlog, pero dumadami pa rin sila without any form of multiplication. Kasi tatandaan nyo, class, kapag sexual reproduction, it requires 2 organisms in order to produce. Ibig sabihin lang netong ating intermediate host, naglumabas sila as itlog sa katawan nyo, pero they can reproduce by their
own or itself, no, yung organism na yon. So yun po yung tinutukoy natin. So kumbaga ang nangyayari po sa intermediate host, ginagamit ka as food, no, pero they can multiply without the need of us, no, more on multiplication. With our definitive host naman, yung mapapansin nyo dito, they need both na dumami kayo gamit ang katawan nyo at the same time gamitin kayo as food. With reservoir host, no, animals that harbors parasites and serves as a source of infection to humans. So ito na nga yung eksena kanina, no. Sa aso nanggaling or even, no, pwedeng isda, pwedeng baka, pwedeng baboy. Ito yung wherein na pag kumain ka ng hilaw, no, tapos merong bulate, no, pag kinain nyo, therefore kayo ay may infect, no. Pero ginamit ulit dito si Echinococcus, no. Pero no, class, no. Ito yung other way wherein pag yung isang animal ay infected at kumain kayo nun, pwede rin kayong mahawa. So yun po yung pinaka connotation within your reservoir host. As I've mentioned, baka sa animals, no, immune na sila, pero sa ating tao, hindi po tayo immune. Isa pa yun na scenario. Okay? Paratenic host, no? Transport host, no? Parasite does not develop but remains infective, no? Fish or insect carrying larvae. So ito yung eksena, ginamit ka lang as pang transfer ng pagdami ng isang parasite, pero nakakahawa pa rin po siya, no? So may mga certain fish or insects, no, na ganun ang nangyayari. So for example, ito ang scenario. Ang eksena is like more of the dengue or even your malaria nga actually. Pero kasi medyo gray area yan eh. Ang key indication lang dito, for example, meron yung pasyente, no, may kinagatan na merong itlog. Tapos, ang nangyari, kinain sa'yo. I mean, kinain muna sa isang tao na infected and then kinagat ka pala, no? So yun, pwedeng gawin yun. Ikaw yung transport host, no? Na-infect ka, and then, nailipat dun sa tao, siya ay nahawa. Kaya nga transport host, no? Pwedeng ikaw yung naging susi kung bakit naging infected yung isa. So, sources of infection. As I've mentioned, kapag kumakain kayo ng maduduming pagkain, maduduming source of water, infected food, no? For example, nilangaw na yung pagkain, pwede yung mga yung langaw na yun dumaan sa tae na merong bulate, pwede yun, no? And yung blood-sucking insects, no? Yung mga mosquitoes, no? Yan, pwede rin sila animals, as I mentioned, kapag hindi naluto ng maayos, or even, no, when you interact with the animals, possible po maging source of infection. With humans, yes, possible hindi naghugas yung nagluto, pwedeng yung pinagkainan nila is merong parasite. And ang worst is yung auto-infection. Ikaw mismo ang nag-cause ng pagka-infect mo ng bulate. So, paki-take note class yung common sources natin ng what they call this infection, no? Na gamit ng soil. Usually, ang pag-soil ang source, no? Helminths na bulate po ang nakukuha natin. With your water, more of the protozoa. Medyo malawak-lawak po si ating protozoa. And also, no, with your raw or undercooked meat, no, yung mga hindi kinakain, hindi naluluto ng maayos at kinakain natin, no? Usually, ang end game po ng ating magiging bunga na bulate na pwede natin makuha is your tapeworm. With your fish, no, more of the flukes. Okay, pakitandaan na lang po. So, ano po ba yung mga mode of transmission? I think paulit-ulit ko nang naikwento sa inyo kanina, no? Pwedeng hindi kayo naghugas ng puwet, no? Tapos, ayun, pwedeng nagstay doon. Tapos, ang nangyari nun, nakalimutan mo, nagkamot ka ng puwet mo, no? Tapos, ayun, yung kamay mo, di mo rin inugasan. Binasa mo lang pero hindi ka nag-wash ng maayos. Yung tipong nabasa lang.
pwede po yun, no? So, lahat po yan ng scenario, anything that doesn't involve proper hand washing or proper cleaning ng ating mga parts, no, of our body, that could be the major source of infection, no? O hinawakan mo pa yung kamay ng kaibigan mo or ng jowa mo or kung sino man, no? Pwede yun. So, lahat po yun. Kaya very important na pinapractice natin ang hand washing, paghugas ng ating mga katawan, no, when needed, no, lahat po yan importante. Kasi kung makikita nyo on the next, no, skin penetration, pagpalagay natin may mga sugat-sugat yung kamay nyo, kung hindi nyo huhugasan, pwedeng maging vulnerable for infection for parasites yan. Lalo na kung kayo ay nasa labas, namumundok, nagta-travel goals kayo, and may mga certain epidemiologic areas po wherein there is a high prevalence of certain parasites, no? So yan po yung kailangan natin pag-ingatan, no? With your insect bite, no? With season and with location, very common din po ating insect bite. Inhalation, usually, I cannot say, pero possible po siya. Pero in terms of transmission, medyo malabo to, no? Compared with the other, for the first three. Pero hindi po nalalayo na pwede rin po mangyari po yan, yung ating inhalation, okay? Yung pasingot-singot kayo ng mga buhangin, no? Kaya nga mag-iingat kayo pag usapang exposure sa hangin, no? Ng mga, lalo na kung kayo ay nasa labas, no? You cannot predict the certain parasites na nandun. Transplacental, so there will be certain parasites na ang nanay pwedeng hawaan ang baby, no? So kaya mag-iingat po tayo bilang tao, no? And then sexual transmission. So possible din po makahawa ng bulate through sexual transmission, okay? Next, portal of exit. So basically, itong mga corresponding portal of exit samples, as mentioned in this slide, ito po yung mga tinetest po namin sa laboratory to observe the presence of the parasite. So ito po yung most commonly, okay? Most common but not only, most common. Ibig sabihin, ito lang po yung usual na nire-request for any suspicion of parasitic infection. But as I have mentioned, may mga certain unusual or yung yung pinag-uusapan natin kanina, erratic parasite. Ibig sabihin, there are unusual case of wherein yung parasite, no, naliligaw sa ibang parts of our body. So, ito pong mga listed portals of exit, yung mga most common to, okay? So, ibig sabihin, dito po madalas, enough na to para masabi mo kung meron kang parasitic infection. But I have said, no, there will be times, unusual cases happens, hindi lang po ito ang pwede natin gamitin, no? Usually, biopsy, meron pa kung certain parasite that requires biopsy, endoscopy, ano pa ba? CSF fluid, collection, no? Depende po kung saan nagkakaroon ng impact of reaction sa symptoms ng pasyente. Usually, ang ginagawa naman ng doktor, any symptoms that causes hindrances or any unusual reaction sa katawan natin. For example, nagkakos ng jaundice, ng liver failure, wala namang Hepa B negative naman, and etc. Kumbaga, Hepa B non-reactive, no? Tapos, hindi naman naglalasing. Kumbaga, hindi naman lasinggero. So, parang from there, you will only, assess the situation na yung kondisyon ng pasyente ay pwedeng parasitic, no? So, ang gagawin dun, may mga certain cases, no, dinadaan sa liver biopsy, no? Pero syempre, as mentioned ko nga with your chapter 9, no, yung complete blood count will also help, no, in contributing in assessing this kind of analysis, no? Pero sabi ko nga, doktor at lang ang madalas ang huling nagsasabi. Tayo, bilang medtech, bilang nurse, no, tayo yung nagko-collate ng information, tayo din yung nagpa-process, tayo din yung nag-i-interpret in general, no, wherein we help the patient to get better. Okay, pathogenesis overview. Disease process caused by parasites may be asymptomatic, acute, or chronic. So, tatlong klase. Asymptomatic, ibig sabihin walang symptoms. Acute, ibig sabihin sudden, immediate reaction, and then at some point, nagkakaroon ng
fluctuation. And yung chronic, ibig sabihin nito long term, no? Habang matagal. Okay, there are certain parasite that is not easy to be dealt with just medication, no? There is the extensive, for example, late na na-diagnose, possible yun lalo na sa mga third world countries, no? Katulad ng Pilipinas, or in some places like India, Africa, yung mga wherein medyo not highly promoted yung hygiene, no? Yan yung mga lugar na wherein there is a high prevalence of chronic parasitic infections. Okay, with long-term consequences and long-term unusual. Sa tingin ng iba, unusual, pero yun nga lang usually nami-misdiagnose, no? So for example, na-encounter na kinuwento sa akin before, no, akalang tuberculosis, yung symptoms niya halos parang pareho lang ng tuberculosis. Pero ang totoo pala is parasitic infection pala yung kanyang nakuha, which is for example si Paragonimus westermani. Si Paragonimus westermani is a parasite wherein nagmamigrate siya sa lungs as kung saan sila tumitira. Okay? And then the symptoms is very similar sa TB. Umuubo ng dugo. Mucoidal ang ubo. No? With the blood. No? So basically yung symptoms hindi na nagkakalayo. So kaya nga in laboratory practices, no? Even in testing your acid fast bacilli staining process, no? Kasama po sa evaluation, not only TB po ang chinecheck dyan, no? Kapag may actually may checklist yan sa DOH, kung ang nakita ba ay talagang TB or Paragonimus westermani. Kasi there is so much incidences na may mga namamatay dahil na may misdiagnose or na overlook ng mga doctors na akala nila TB, pero hindi pala. Parasitic infection lang. Although may mga gamot, oo. Pero the problem is, it is not well diagnosed or evaluated enough to say na kung ano yung talagang sakit ng pasyente. So, yun po yung significance ng ating pinag-aaralan dito. Kasi there are certain parasitic infection that can be diagnosed as differently. And syempre, with different diagnosis has different medication. And yan, may consequence nga, may incidences nga na may namamatay dahil nga hindi nagagamot. Okay? So, pag-uusapan natin yung mga iba't ibang approach kung paano nakakapasok ang parasite sa ating katawan. Kaya nga mechanism of disease. Paano ka nagkakaroon ng sakit? So, ginamit na example po dito is your traumatic damage. So, for example, may sugat ka, no? May mga open wounds within your body, no? May mga certain situation na binigay po dito, worm obstruction. Okay, what does the worm obstruction? Okay, ang nangyayari dito, class, in this situation naman, kapag ang isang pasyente hindi po na-diagnose, ibig sabihin hindi napatingin, hindi po dinaan sa baka iniisip nila normal lang yun, or for example, they don't have the money para magpatingin, no? Pero yung mga symptoms, medyo lumilitaw na, dinededma lang nila. And kapag nangyari yun nga, for example, ang isang parasite, no? For example, ipagpalagay natin si Ascaris lumbricoides. Pag yan, class, no? Kapag hindi po ginamot yan, dadami at dadami yung itlog. At the same time, habang dumadami yung itlog nyo, yung tapeworm, no? Habang tumatanda yan, humahaba po sila dyan sa katawan nyo hanggang sa tuluyang wala na silang mapaglugaran to the point na magbabara sila sa iba't ibang butas ng ating katawan. Kaya there are certain cases wherein kusang-kusa silang lumalabas sa bibig, sa ilong, sa tenga, sa puwet, no? Lahat po yan, any butas sa ating katawan, lalabas at lulusot sila. So may mga ganong certain cases of worm obstruction. May mga cases naman, hindi na nakakatae yung pasyente kasi binabara na ng bulate yung mismong bituka. Kaya nga may mga certain surgeries about this, no? And larval migration, no? Pwede yung mangyari kapag tumatravel nga sa unusual places wherein that causes interruption to your
kumbaga nagkakaroon na ng cause ng discomfort sa katawan ng isang pasyente. Usually, ang nakakatakot na larval migration is yung kapag nagta-travel sa utak, no? Kung hindi sa utak, sa mga places na pwedeng mahirap tanggalin, no? Yung mga mahirap tanggalin sa part ng katawan natin, yun yung nakakatakot, okay? Next, lytic necrosis. Enzymes destroy host tissue. As I have mentioned kanina with your Entamoeba histolytica, yung amoebiasis nating class, no? Kaya nga nagkakaroon ng blood, no? Within your diarrhea or yung water mucoidal bloody stool, no? Kasi may mga certain enzymes na nire-release din ng ating mga parasite that inflict harm sa ating pasyente, no? So in this case, no, nagkukos ng ulcer, kaya po siya nagiging bloody. Ang ayaw nating class, no, magkaroon ng proliferative ulcer, no, caused by our parasites, no? Kasi kapag nagkaroon ng major ulceration sa buong digestive system natin, that could lead to, as mentioned nga dito, necrosis, no? Pwede kang magkaroon ng lifetime consequence of disability due to parasitic infection. Yan ang nakakatakot na scenario with our parasites. May mga long-term effect na nagkukos ng disability sa mga tao, no? Yan ang later on na kailangan din natin i-emphasize in this parasitic infection na hindi dapat natin i-take lightly. Okay? Kasi madalas, no, in terms of parasitic infection, katulad ng ating amoebiasis, once na you are infected, hindi ka na pwedeng, hindi naman sa hindi ka gumaling. Oo, may medication, oo, nawala yung symptoms. But when your immune is being suppressed, no, there will be certain cases na nagre-relapse yung mga amoebiasis natin. Nati-trigger po ulit yan. Yan po yung disadvantage ng certain parasites, no? And yung may mga certain parasites naman, nagkukos ng long-term disability, lumalaki yung hita, yung kung narinig nyo na yung elephantiasis, yan. Mapag-uusapan natin yan. Nagmumukha ng hita, yung hita nyo mukha ng paa ng elephant. And wala na pong reverse doon, no? So, marami pa po tayong pag-uusapan with regards to that situation. Okay? Tissue reaction. Matik na yung class, madalas. Ito po yung most common reaction ng ating mechanism of disease in parasitic infection. Kung mapapansin nyo, inflammation, eosinophilia, and then possible cancer or yung tinatawag nating chronic infection. So, sa madaling salita, yung symptoms ng isang parasitic infection, magmumukha siyang parang usual lang na sakit. Pero, yun nga, hindi natin alam, meron na palang na tumitira sa ating katawan na nag-inflict ng harm. Next, immunologic reaction. Ayan. As a side effect, no, hindi na nalalayo yan sa tissue reaction. Okay, kung mapapansin nyo nga dito, nagkukos pa nga ng cancer in some parasites. With your immunologic reaction, nagkakaroon ng hypersensitivity. O, naumay na nga kayo nyan sa chapter 9, kaka-emphasize natin sa allergy, sa immune complexes. Paki-take note po yung mga table sa ating libro with regards from type 1 to type 4 na makikita sa libro nyo on your page 159, no? Pakibasa yan. Paki-take note po yung mga example na pre-provide po ng ating libro na sa page 159 wherein nakalatag, no, from type 1 to type 4 ano yung mga corresponding parasites na nagkukos, no, in your type 1 with your type 2, type 3, and type 4. Okay? Paki-take note na lang. Hindi ko na siguro ihimayin pa yan kasi pag-uusapan natin siya in the future. Excuse me. As we move forward now with your secondary infection. So, parasites create entry points for bacteria. So, for example, may mga certain parasite na nagkukos, nagiging enabler ng ating bacteria. So, bukod si parasite ay nanggagamit pa at sinasaktan ka, gagamit pa ng ibang organism yan para lalo ka pang saktan. Diba? Ang sakit, ang lala. No, yan ang pinaka nakakatakot na ugali ng ating parasites. Next,
Ano ba ang general life cycle of our parasites? Meron tayo source of infection, transmission, infective stage, pathogenic stage, diagnostic stage. Ito po yung most commonly na-highlight, no? Actually, sa aming practice, ito po ay pinagme-memorize namin. Mula sa pagkapanganak, mula sa pagkamatay ng bulate, dapat memorize. Pero as I have mentioned, hindi naman kayo medtech. So, ang gusto na lang natin malaman is more of ma-familiarize kayo. Para kasi nga class, no, bakit kailangan nyo pa rin siya alamin? Kasi para malaman nyo yung possible source ng ating bulate. Kasi nga, ang pinakapangat dito kasi class, these parasites can lead, no, to epidemic, no, endemic, or worse, pandemic, no. Sa madaling salita, they can cause, kumbaga magte-trend, no, magkakaroon ng trend when it comes to parasitic infection. Yun yung ayaw natin mangyari, no. Kumbaga, sa usapang chain of infection, ito yung dapat nating putulin. Okay? So, moving forward, gusto ko lang i-emphasize yung mga iba't ibang klase ng parasite under your protozoa or also known as your unicellular. Meron tayong amoeba, flagellates, ciliates, and your sporozoa. Paki-take note po to, si amoeba, flagellates, ciliates, and your sporozoa. Okay? So, yan po. Pag-uusapan natin yan further in the coming finals. Okay? Paki-also take note, yung mga iba't ibang klase ng helminths. No? Yung mga helminths, usually yan yung mga ating flatworms. Yung ating protozoa, iba-iba yan ang mga shape and sizes. Okay? Usually yan yung may cyst and may mga trophozoites. Kung naalala nyo, yun yung cyst and trophozoites. Ito class, no, meron tayong nematodes, cestodes, and your trematodes. Kung mapapansin nyo, naka-emphasize na po ang magiging itsura ng bulate as they grow into adult. So, nematodes, no, ang endgame, para silang roundworm. Kung nakikita nyo po yung picture sa ilalim na parang uod, ganyan po ang itsura ng nematodes. No? Sila yung mukhang uod, no, pag nanggaling sa katawan. With your cestodes, mukha silang tape na pinagdugtong-dugtong. Kaya nga tape worms. With your trematodes, flukes. Ito yung flat talaga sila. Yung tipong uod sila na naka-flat. Pero alam ko, sinabi ko round, no? Pero usually nga, para silang uod din. Basically, lahat po ito, mga mukhang uod na mukhang biological organisms. Pero ito nga, nakakasakit as parasite. Okay? Moving forward with our laboratory diagnosis. Meron tayong mga kailangang tandaan. Eto, don't worry, I won't be so strict with you knowing this kasi nga hindi naman kayo ang gagawa nito. Usually, medical technologies po ang gumagawa. Pero, as I have emphasized, gusto ko na rin kayong matuto dito kasi nga, ito yung laging nagiging issue lagi sa setup ng ospital. Ang nangyayari, mali-mali ang pagbigay ng sample sa pasyente. In aligning to this scenario, para hindi kayo maging, kumbaga, in terms of convenience, para sa ating pareho, no, sa laboratory and even in your end, no, para hindi kayo nare-reject, no. Kasi usually, class, take note, there are certain improper collection that requires corresponding protocols para hindi ma-reject. Okay? Kasi ang problema, pag may mga certain rules kasi talaga, na kapag hindi nyo sinunod yung class, no, that may lead to misdiagnosis. And worst, ang pinakamahirap pa dyan, dahil sa improper collection, may bulati talaga ang pasyente, pero dahil improper collection nga, that could lead to false negative or false positive reading. No? Pero sa aming mga medtech, kung usapang real talk, i-reject talaga namin yan. Oo, may mga kaso kasi, for example, based on my experience na lang, no, madalas ang laging may issue dyan, yung pag sa baby, yung collection sa pagkuha ng tae sa bata. Kasi nga naman, no, hindi naman natin matatansya ang pagtae ng bata, lalo na hindi naman pa nagsasalita ang baby. So, ang laging nare-reject usually, yung mga ganong klaseng scenario na gumagamit ng diaper,
Tapos, kinokolekta yung sample directly in the diaper. Pero kasi with our practice class, no, usapang specimen collection na to in relation to this topic. No? Ang ayaw po namin kasi class, no? Baka kasi isipin nyo, grabe, ang sama mo naman, insensitive. Hindi po kami insensitive. Ang ayaw lang po namin bilang medtech, no? Kung kayo rin bilang nurse, no? Kung kayo lang din naman ang kakausapin or tatanungin ng mga magulang, no? Ng mga bata or ng mga baby, you have to explain the possible consequence kapag improper collection. Kasi ang nangyayari po dito, example lang to kasi nangyari na nga po based on true story, wherein ang nurse, hindi po na ipaliwanag ng maayos yung collection. Ang nangyayari, dahil ang pinaliwanag nyo ay ganun, ine-expect ng taong yun, tatanggapin namin. Pero mali po yung paliwanag, ang nangyayari, kami ang napapagalitan. Ang endgame, no? Kasi tatandaan nyo class, mas kayo ang kinakausap ng pasyente, kumbaga in terms of trust, no? In terms of expectations, alam natin pareho na tama yung sinasabi natin. Kaya ito class, no, usapang real talk na lang din. In case lang naman makalimutan nyo itong pag-uusapan natin, mas maganda nang magtanong kayo sa mas nakakaalam, particularly sa aming mga medtech. Total, by the end of the day, kami po ang nagbabasa niyan, kami ang nagre-release, and by the end of the day, kayo din ang manghihingi ng resulta sa amin, no? So, ganun po ang mechanics within the hospital, no? Ganun po ang sistema. So, kaya po, no, please, pakinggan ang laboratory protocols as I move forward. Okay? So, dito sa stool collection guidelines, ito na nga, nakalista, naka-capital letters na, naka-emphasize na, clean container. Oo, may mga certain patient, no, na pinipilit nilang mag-recycle ng sample. Pwede naman yun, class, no? Pwede namang mag-recycle. Basta make sure malinis, hindi basa, walang hibla ng fibers, kasi yan ang pinaka-iniiwasan, any fiber contact within the sample. For example, in stool collection. Bakit? Kasi nga, kapag merong fibers, or for example lang din, kasi kayo nga, ang nag-aano sa pasyente, lalo na yung mga naka-admit, yung mga comatose, alam mo, paano naman yan, hindi naman makatayo ang pasyente, hindi naman natin mapa-CR, mapano. Ito nga, ang ginagawa naming technique or instruction, particularly sa senior o sa baby, no, pinapabaliktad namin or naghahanap kami ng lagayan wherein hindi magkakaroon ng form of contact sa fibers. Kung hindi nyo man kayang gawin yun, class, no, ang isang option lang, pag kukuha kayo ng dumi na sample, make sure hindi dapat tumama doon sa, for example, bed pad, no? Or for example, diapers. Yan po yung gusto nating i-goal. Okay? With multiple samples needed. Ito naman, class, very vague po itong end na to. Nangyayari lang po ang multiple samples kapag usually hindi po satisfied yung doctor sa result or kapag yung pasyente, for example, na-admit sa hospital at yun po yung naging cause of admission. For example, ang initial result niya ganito. Ang ginagawa kasi nating class, no, ini-evaluate natin yung bukod sa kung may parasite ang isang sample, yung improvement, no, ng pasyente. For example, yung pagpasok niya watery stool ang tae, no? Pero habang tumatagal, bumubuo na yung tae niya. And from there, ino-observe natin yung presence of the parasite, presence of the white blood cells sa tae, red blood cells. No, may mga normal values po actually na ginagamit tayo dyan, no? Pero other than that, no, yun po ay isang the best way, no, to evaluate the improvement ng pasyente. Kasi mostly naman, ang parasite no nakikita sa tae. Most of the common parasites isolated in laboratory, particularly dito sa Pilipinas. Okay? Take note, no, paki-take note po itong mga corresponding fresh stool sample collection. Timing of collection. Fresh stool for protozoa. Examine within 30 minutes. Ibig sabihin, 30 minutes, ibig sabihin, once na magbigay ng tayo, kasi usually naman class, kapag liquid stool,
indicative yan na nagdadiarrhea ang pasyente. So, ibig sabihin, from time to time, naglalabas siya ng poops. Pag nangyayari yun, class, yung persistence diarrhea, kapag may nakuha ng sample ang pasyente, huwag niyong itenga. Kahit alam kong busy kayo, no? Ang dami niyong pasyente, ang dami niyong kausap, ang dami niyong ganap, no? Hindi po excuse yun na baliwalain niyo. Bakit kailangan 30 minutes? Bakit hindi pwedeng gawing 1 hour? Bakit hindi kailangan gawing 24 hours? Kasi nga po, ang binabantayan nating class with your 30 minutes turnaround time is yung itlog ng bulate. Or even mismo yung bulate. Okay, may mga sensitive na bulate na kapag hindi nagtagal, no? Kasi tandaan nyo class, with time, may bacteria na dumadami lang din dyan sa tae nyo. Kung tatandaan nyo class, nanggagaling ang tae natin, may mga kasamang bacteria. And when that bacteria, no, multiplies, mag-release ng mga certain enzymes, magkuha ng mga nutrients, no, na minsan nagkakagulo na doon sa ating stool, which interrupts the very principle na i-preserve yung integrity ng parasite na gusto natin i-isolate, no? Etong 24 hours, to be honest, no, in real talk lang po, no, as a medtech, hindi po kami nag-a-advise na magkuha ng 24 hours na sample. Usually kami, in advice po, dapat within 1 hour or at least 2 hours na nga in extension. Pero sa amin, the best collected sample is 1 hour sample collection. Okay, ito nga ang senaryo. Hala ma'am, paano kung nanggaling pa sa ibang baryo yung sample? Nanggaling sa probinsya, nanggaling sa bundok. Ito lang po ang advice namin. Pero hindi po siya practical. Pero the best lang, kumbaga standard, the recommended. Kung ang gusto natin is magkaroon ng proper identification ng parasite or even bacteria na nga in general, no? Is dapat within 1 hour. Okay, ma'am, paano ipapreserve kung sakaling ita-travel? Okay, kasi may mga certain scenario na hindi natin makokontrol yung location, no? Ang gina-advise ko usually or given with our practice, no, in order to preserve the integrity or any deterioration ng sample, pinapa-preserve namin sa ice pack or kung meron refrigeration, no? Yun ang first form of preservation, no? Pero may mga preservatives po tayong ginagamit. Pero take note class, hindi po ito pinapractice masyado sa practice namin. Usually, the best recommended approach is freshly collected. Pero kung yayamanin naman to sa ibang bansa, kung meron namang sustaining standard of procedure sa laboratory na gagamit ng preservatives, pwede. Pero usapang reality po, hindi po tayo gumagamit ng preservatives. Usually, fresh collection po ang advice namin. Yung 24 hours na tinutukoy po dito, usually refrigeration yan or may naka-incorporate na preservatives. Okay? Pero ang totoong turnaround time po ng formed stool is within 1 hour of collection for better diagnosis and reading of the sample. Okay? So, yun lang po ang gusto kong i-highlight dito. Okay? Next, ito po yung mga most common na ginagamit na preservatives that you might hear or use kapag magsasubmit ng sample sa pasyente. Okay? Sorry. So next, as you can see po dito, sa formalin, it preserves morphology of parasites. Meron tayong eggs, larvae, and your cyst, no? Wherein, kung mapapansin nyo po ang corresponding use, mapapansin natin ginagamit siya for concentration technique or sedimentation technique ng pag-laboratory reading ng eggs, larvae, and cyst, no? With your polyvinyl alcohol, fixes and preserves protozoa and trophozoites. Ideal for permanent staining. So, kung gusto nating preserve yung integrity ng isang trophozoites, no? Ito po yung gagamitin natin. With your sodium acetate, it preserves both helminths and protozoa. So yan, paki-take note na lang din, alternative to formalin, good for concentration and staining. Okay, microscopic examination.
So, ito lang po ang gusto kong i-emphasize, no? Direct mount, concentration techniques, permanent stain. Alam ko, hindi nyo to gagawin in your practice. But it is something na pwede nyo lang marinig at baka ma-familiarize kayo kasi baka gawin to sa mga iba't ibang laboratory. At least meron kayong awareness kung ano yung ginagawa sa sample. Kapag ito yung mga pinapa-request ng mga medtech or kapag may ni-release silang ganitong results. Ito na class yung standard of procedure. Ang gusto ko lang po ditong i-emphasize, no, yung kay iodine, nag-enhance ng cyst details. Ang purpose ng direct wet mount is to detect motile trophozoites. Next. Ito lang class, no, may dalawang procedure ang concentration technique. Meron tayong sedimentation and meron tayong flotation. Paki-highlight lang po, no, nakita nyo, nakatabulate na po, aralin nyo na lang. Si sedimentation, more of the heavy parasites. Ibig sabihin, mataas ang parasitic infection. With your flotation po, light parasite. Paki-highlight din po yung mga reagent na ginamit. Okay? So, sa permanent stain, pakitandaan na lang po, with your permanent stain, ito lang po, ginagamit lang po to for observation ng mga structures ng mga certain protozoas para mas lalong ma-compare or magkaroon ng comparative visual presentation ng mga bulate. Okay? So, paki-take note na lang yung key function nila or details. Okay? Pero hindi ko na to masyadong memorize inyo, but it is something that you know, pero baka kasi ipagawa ko rin to sa laboratory as part of your quiz or exam, no? Pakibasa na lang po. Okay? Okay, ito po, other specimen for parasite diagnosis. As I have mentioned, class, no, there are corresponding parasites that require proper collection for you to be able to diagnose a patient. Hindi po lahat, take note, hindi po lahat ng bulate ay makikita sa tae. Okay? There are certain parasite na makikita mo lang siya specifically just because doon po sila mas concentrated as mas madali silang makita. Or kung saan sila mas gusto, actually may mga certain parasite na may gusto silang tirahan sa ating katawan. Yun na lang. They love to inhabit their place wherein kung saan sila masayang dumami. Okay? So, kaya, I think nakatabulate na dito yung mga most common na parasite na you might encounter in the future. And on the other side of the table, yung pinakahuli, yung notes, yan po, kung mapapansin nyo, corresponding to the parasite, no, you can also assess the test na kailangan para makita nyo yung ating bulate. Ayan na, for example, sa stool, sa Enterobius vermicularis, no, Scotch tape test. With your blood, ayan, pwede nyo makita thick smear and thin smear, no? Ayan, thick smear for screening, thin smear for ID. Your CSF for CNS infection, tissue biopsy, toxoplasma, trichinella. With your this, no, pwedeng muscle biopsy or organ biopsy. Depende po kung saan siya suspectedly nakita or kung saan nagkakaroon ng immunologic response ng ating katawan, no? Lalo na kung suspected lang na parasitic infection. With your genitourinary infection. Ito class, no? Ito yung nagkukos ng sexual transmitted disease. Na wherein, ito yung nagkukos ng pagiging makate. Pwede yan. For example, with your trichomonas, no? Sa vagina. With your urine, no? With your schistosoma, kapag lumangoy kayo sa mga kadagat-dagatan na may sugat kayo, possible yung merong snails, no, in that area na nag-release ng itlog na pwedeng pumasok sa mga sugat nyo, therefore nagkaroon kayo ng schistomiasis. Ito naman, yung mga ibang samples from your sputum, may makikitang lung parasites, as mentioned ko kanina, si Paragonomiasis or yung Paragonimus westermani. With your skin snip, no, mapapansin nyo, naka-mention dito your microfilariae. Ayan. So, sa madaling salita, ang endgame natin dito, class, no, maintindihan nyo yung mga pinag-uusapan natin, pahalagahan yung protocol at bakit natin siya ginagawa. And second, and third, no, kung
Basically, no, overall, no, is to maintain, to prevent, no, further cause of more trend, no, in infection, no. Kaya nga importante ang proper diagnosis, not only in our end na tayo ang nagko-collect, tayo ang nagbabasa, tayo ang nagko-collect ng results, but it is also important, no, generally from top to bottom ng ating healthcare system, dapat alam kung para putulin ang infection. With patient education, as I have mentioned, tayo, no, bilang mga may alam, we should not judge, no, the patient's decision or course of action, kasi yung iba dito unpredicted yon, no. The best way to explain, no, is to address what could be the cause of their infection, no, lalo na kung sakaling parasitic infection, and also expect, no, certain areas na hindi masyadong educated with the consequence of not washing the hands, no, not being careful of what they eat, no, sa lugar na pinagtitirahan nila, no, lahat po yan. We cannot control the situation, but we have to inform and address, no, para maputol ang chain of infection. And syempre early detection para hindi mag-further worsen yung condition ng pasyente. Kasi habang tumatagal, lumalala ang condition ng pasyente. And worst case scenario, baka kailangan ng surgery, kailangan ng mga heavy medication na mas mahal po actually. Mahal po ang mga parasitic, anti-parasitic medication. Kasi mas bihira po ang parasitic infection over sa bacteria. Bacteria kaya po medyo mas mura ang gamot kasi nga po, no, mas common ang bacterial infection. But usapang demand, no, for medication, mahirap pong maghanap. Hindi naman mahirap. I mean, in terms of incidence, medyo mas mababa yung cases of parasitic infection, no, in comparison with your bacteria. So, yun po yung gusto kong i-emphasize dito. So, moving forward, please, pakibasa pa rin po yung libro kasi I'm pretty sure marami na po akong skinip through sa inyong libro kasi medyo marami-rami po pa talagang parasitic organisms mentioned in your chapter 11. So, please po, pakiusap, no? Para kapag nagpa-quiz po ako in the coming weeks, no? Hindi po tayo magugulat, hindi kayo masyashock na wala po akong mention, okay? It is your responsibility now to take note, to highlight other organism, particularly your parasites in this chapter, na isulat, ilista nyo, pakitake note kung ano kinukos nila, anong sakit, kasi yan po ay kikailanganin nyo after we move forward for our finals. And please, no, as usually ang ina-advise ko dito, expect a quiz when we meet, kasi yun naman ang standard of protocol ko. Okay? So, hopefully, happy Holy Week. Study well.